pag-impake ng gamit. Ayan na siya. So, ayan na nga. So, ayan na yung maleta ko nga, guys. And then, ito yung mga hindi ko dadalhin. Iwan ako kay Ken yan. And then, ayan yung mga iba pang gamit. Sa loob niyang mga yan. Andiyan yung mga ibang pasalubong. And then, ayun. Itong, yung mga yan. Ayan. Ito shoots ko. Puro shoots ko lahat nandyan. So, ilalagay ko yan sa isang maleta na dadalhin ni Ken. And, yun lang guys. Papakita ko pala sa inyo paano ko magtupi ng mga damit kapag nilalagay ko sa maleta. Inaganire ko siya. Ayan. Ganyan yung pagpo-fold ko. Bale, ginagawa ko, inaano ko siya. Niro-roll ko siya para mas nakakaano ng space. And dito, dyan yung mga iba pang kaek-ekan sa buhay. Ito yung box, bale ito, ano yan? Charger siya, yung wireless. Ito yung binigay ni Mr. Wong sa akin para sa S8 ko. Yan guys. And this one is my box for my S8. Si Ken nagbigay niyan nung bumalik siya galing Myanmar. Ayun lang guys. So, iba kong gamit. Yung bag ko. Tapos, konting chocolate. Yun lang. Sa paglisan ko kay babe. Dito na ako ngayon sa Kuala Lumpur Airport. Bale, nag-stop muna ako dito sa may bandang toilet para mag-charge kasi nalobat yung cellphone ko. At gusto ko pakita sa inyo yung capsule. Yan yung kapag kunyari may mga connecting flights, pwede kayong mag-stay dyan. Like, kung hindi ako nagkakamali, mga 100 to 200 ringgit siya nagre-range. Like, 1,000 to 2,000 pesos siya. Kadalasan na nag-i-stay dyan, yung may mga connecting flights. Like, kunyari, nag-wait sila ng mga 12 hours bago ng flight nila. Dyan sila nag-i-stay. Tapos, pwede rin, alam ko, meron din silang rate ng para mga 6 hours lang yung stay. Hindi lang ako sure kung magkano yung rate nila. So, ayun, kung magta-travel kayo and then kung gusto niyo pa magpahinga, then yung flight nyo is mga matagal pa, mga 6 hours pa or 8 hours, 12 hours, ganyan, pwede kayo dyan mag-rent. Instead nga naman na magbubuk pa kayo ng hotel kasi yung hotel dito guys, malayo siya. Merong mga iilan, pero bakit naman mag-hotel ka pa kung meron namang pwedeng pag-stayan dito sa airport, di ba? At least diretso ka na. And kadalasan kasi yung mga hotel, doon pa siya sa city, doon sa malapit sa may Twin Tower. So from here, papunta doon is mga 1 hour pa. Kaya yun. So, ayun guys, mag-check-in muna ako kasi pinagtitinginan na nila ako. Mamaya bigla na ako ipadampot dito. Baka sabihin nila nababalo na ako. And yun lang muna guys. Balikan ko kayo mamaya.
Grabe, saktong-sakto yung luggage ko. 40! Yeah! Sakto-sakto, Diyos ko. Akala ko susobra na ako. Bye-bye muna. Baka magulat si kuya. Hi guys! Gusto naman yung lighting dito. Susunduin na ako ng liwanag. Kain tayo ng McDonald's, ng burger. Ay, nakakaloka talaga yung pag-checking ko ng bagahe, no? Saktong-sakto talaga, guys. Nakakaloka. Super cross fingers ka. Baka sumobra yung bagahe mo. Sinan ko kaagad sa boyfriend ko. May nandita ako na saktong-sakto yung bagahe ko. At ang mokong nag-post naman kaagad siya sa Facebook para mabuli ako. Kasi nagbe-bet kami. Sabi niya, bagahe ko raw, so sobra. Sabi niya, mga 45 daw yung kilo ng bagahe ko. Ayun. Naku, nakakaloka. Ang dami ko na nga naiwan na shoot sa kanya. Pati mga damit. Iniwan ko sa kanya. Ay, buti na rin talaga. Hindi ako makaget over. Grabe guys. Kain na ako. Kain tayo guys. Ayan ang in-order ko. Burger Shock. Chicken siya. Kain muna ako. Baka okay nga yung bagahe ko. Maiwan naman ako ng flight. Bye! Guys, punta na tayo sa my immigration. And so I'm back here in Philippines na nga. Ayun. 'Di ba? May sumakay. I'm back here in Philippines. Ayun na nga. Dapat kasama ko talaga si Ken na umuwi dito sa Pinas. Kaso hindi na aprubahan yung leave niya for 2 weeks kasi nga busy sila sa trabaho at kailangan nilang matapos yung isang project nila para makuha nila yung project na yon. Nabalitaan ko kayo next time ano yung project na ginagawa nila at kung ma-deal nila yon. Kasi if ever na makuha nila yung project na yon, ayun, susunod ako sa kanya doon dahil gusto niya, kasama niya ako doon kasi ma-assign siya doon ng for 1 to 2 years. Kaya yun ang plano namin. Na rin muna siguro ako maghahanap ng work and para magkasama kami. And then I do the business para masimulan na rin dito. Bale, ano siya tong business na to, family business talaga nila sa Singapore. Then, nung umuwi ako, nagdala ako ng mga konting product. And then, naghihintay na rin ako ng isa pang box. Yung parating na box, yun, mas maraming scent at mas maraming bottles. So, sinimulan ko muna yung mga maliliit. So, habang hinihintay namin yung result, nagpaka-busy muna ako sa ginagawa kong to. Kaya sabi ko sa kanya, why not nadalhin ko rin dito yung business. And result guys, malalaman nila sa October 15. Ayun nga, so habang naghihintay ng result, nagpapaka-busy muna ako sa business na ginagawa namin. Bali kasi yung result, supposedly, dapat, September yung ina-expect nilang result. Kaso, parang naurong yung presentation nila, ganyan-ganyan. So, hindi na malaman yung result. Ayun, uwi siya dito sa Pinas, dadalaw siya, and then, kasi yung mama ko magbe-birthday next month. So, plano niya, sa birthday na lang ni mama, magstay siya dito for 1 week, and if ever na, yun nga, makuha nila yung project na yon by November, kailangan na rin nila pumunta doon. And then, yeah, siguro kapag okay na lahat, siguro pagka punta niya dito, yun, dediretso na kami doon sa makuha nila yung project na yun kasi super eager siya na makuha yung project na yun. Parang gusto niya rin kasi itry sa ibang bansa. Lagi naman siya nag-overseas pero yung mga ilang araw lang, parang dalaw-dalaw lang sa airport, dalaw-dalaw lang kung ano yung mga kailangan pang i-improve, ganyan, or pagka may mga kailangan siyang attenan na training. Ayun, and then sana hopefully makuha nila yun. Dadalhin ko kayo doon, dadalhin natin yung vlog na yun pag nandun na kami. If ever makuha nila yung project na yan. And sana,
bigay ni God. And first thing I did na umuwi ako is to remove my braces dahil ayoko na siya, break na kami. At matagal na siya sa aking mga ngipin. 4 years na ako nagbe-braces. Kaya, yon, it's time to let go and say bye. And ayun nga, nagsundo sa akin yung kapatid ko, yung mama ko, yung asawa ng ate ko, at ate ko. Na nga siya na vlog dahil nalobat na ang lola mo. And, ano tayo ngayon, Nick? 8? So, ngayon is October 8. 1 week na ako nakaka-uwi. Hindi na ako naging active sa... Ay, salamat ah. Hindi na ako naging active sa pag-upload ng mga vlogs. Dahil na-busy ako. Dahil yun nga, out na yung Lady G perfume ko. For more info, lalagay ko sa description below. And you can visit my Facebook also para makita nyo dahil naka-public yung mga uploads ko ng Lady G battles doon. So, pwede rin kayo mamili ng mga iba't ibang klase ng battle sa inyo kung anong gusto ninyong battle. Kunti lang gas niyan. Kunti lang gas. Kunti lang gas. Kunti lang gas. Gas niyan. Ano ba yan? Bale, version siya ng mga branded na perfumes. So, sa mga hindi afford yung mga original is, eto, swak na swak sa inyo dahil yung price niya, grabe. Mura lang siya, guys. So, nag-distribute na rin ako ng mga malalaking bottles. Yun naman, dinistribute ko siya sa office ng papa ko at ng kuya ko kasi doon mas bet nila yung mga malalaking bottles. So, this one is good for wholesale. Hindi ko na siya nilagyan ng tatak kasi ako lang naman ang gumagamit. Itong perfume na tayo is Burberry, version ng Burberry siya. So, yun guys, ano siya? Oil bake siya. And 15% na mix siya ng original. And, yun, kami na yung nagbi-mix ng scent niya. Long lasting and affordable yung price niya. Ay. And then ayun, pupunta lang ako para magpa-car wash at sasamahan siya na bumili ng anik-anik. Ewan ko kung anong anik-anik na yun. Ayun nga, tinanggal ko yung mga cover para malinisan siya. Yung mga cover, mga SpongeBob. And so next time, I'm gonna show you and papakilala ko sa inyo si SpongeBob Car. Maggagawa ko ng car tour. And then, yun lang guys. So, I'm gonna end this vlog tonight. And see you on my next vlog. Please don't forget to subscribe and like this video. Thank you!